morning. Well, naka-mute po kayong lahat. Um, Before we proceed with our activity for today, allow me to start with a devotion. Ang pamagat ng ating devotion for today is a healing presence. Our verse for today is taken sa Luke chapter 9, verse 11. But the crowds were aware of this and followed him, and welcoming them, he began speaking to them about the kingdom of God and curing those who had need of healing. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Sa binasa nating talata, ito yung panahon na si Jesus ay nagmiministeryo sa mga napakaraming tao. Marami siyang pinapagaling, marami siyang tinutulungan, no? Tinuturuan, ika nga, at marami siyang ginagawa. Pero mapansin natin dito na isa sa paraan na kung saan ang layunin ng Panginoon sa kaniyang pangangaral, sa kaniyang pampagaling, sa kaniyang pagpapalayas ng mga demonyo, no? The evil, I'm sorry, the evil spirits sa mga kung saan-saan siya sumasanib. The purpose of which is for the Lord to promote or advance His kingdom. Ano po yung kaharian ng Panginoon? Ang kaharian ng Panginoon ay una sa lahat, ito po ay patungkol sa kaligtasan ng sangsinukob. Para sa kaligtasan ng lahat sa atin na nagkasala. Kasi ayon sa Roma 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat nangagkasala, no? And sa Roma 6:23, ito naman dinagdagan po na talata na nagsasabing, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So yun po yung layunin ng ating Panginoon. Sa atin, sa larangan natin sa pagmamasahe, mahalaga maunawaan natin yon na ang kagalingan ay hindi galing sa atin. Hindi galing sa ating kahusayan, hindi sa ating kaparaanan, kung hindi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya yung pong mahalaga po doon at higit sa lahat, magkaroon tayo ng personal na ugnayan sa ating Panginoon upang sa gayon ay tunay nga at hindi lamang po ika nga sa English superficial yung healing na ating ibinibigay, kung hindi yung healing po na yaang ay mayroon pong ika nga eternal value. Yung healing na yan ay mayroon pong kaakibat na pangsawalang hanggan. Yun po yun. Yun po yung pinakamahalaga sa lahat. At harinawa, maunawaan natin tumalaliman sa ating pagpapatuloy ng ating gawain. At even for today, I pray that God will open our hearts and our minds, and even as we prepare for the forthcoming DOH massage licensure examinations, maging handa kayong lahat, maging open ang inyong puso at isipan sa mga bagay na dapat ninyong matutunan upang maging effective, if maging epektibo yung ating yung ating pagmamasahe. Ito po ay maramdaman ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kamay. Tayo'y manalangin. Father, we praise and we thank you, Lord, for reminding each and every one of us that truly indeed you are the reason for our being. You are the reason, Father, why we are here, and that we pray that you continually equip each and every one of us, O God, na ang aming pong kamay, mga kamay, Panginoon, ay kasangkapanin mo upang sa gayon ay maipalaganap namin ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan, ang iyong pagiging Panginoon ng aming pong mga buhay. Maraming salamat. Patuloy na ikaw lamang po ang aming pong dinadakila. Ikaw ang aming Diyos na sinasamba at pinapasalamatan. Ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So, for today, tayo magpapatuloy sa ating maging pag-aaral at tulad nung nai-post ko sa ating group chat, ang sabi ko po doon ay we are now entering the stage talaga. Bahagi ng ating pagsasanay patungkol sa 5 basic stroke manipulations.
mahalaga na kayo ay maging attentive kasi marami pong nagkakaproblema kasi madali lamang po nating basahin po sa manual yung mga 5 strokes, 'no, yung mga iba't ibang mga variations, yung sub-variations na sinasabi, and yet nagkakaproblema sa actual application. Kaya sisikapin ko po na magkaroon tayo ng three-dimensional presentation. Ibig sabihin ko lang no'n po ay nag-set up po ako ng iba't ibang angle sa camera para mamaya 'pag nagde-demo po tayo, maka-capture niyo po yung atin pong mga pag-uusapan. Okay. So again, as a review, meron po tayong tinatawag na 5 basic strokes. At ang 5 basic strokes na ito na po yung pinaka-standard, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Ito po yung tinatawag na effleurage, petrissage, friction, taputment, at vibration. At tulad nung nasabi ko na po kamakailan, for the benefit of those newcomers, kung ating susuriin, ang talagang arrangement ng 5 basic strokes ay ang sumusunod: effleurage, petrissage, friction, vibration, and taputment. Pero po tulad nung nabanggit ko po din kamakailan na ang DOH hindi niya po sinunod yung gano'ng sequence. Bakit po? Kasi po meron na pong naka-patent na po yung sequence na ganyan. Kaya ni-reverse po ng DOH yung bandang huli. Kaya ang kaayusan ay ganito: effleurage, petrissage, friction, instead of taputment, mauuna po ang vibration. I'm sorry, instead na mauuna ang vibration, mauuna po ang taputment at ang kasunod ng taputment, vibration. Kaya ang panghuli po yung vibration. I hope you put that in mind. Okay? Kaya 'pag tinanong kayo, "Ba't ganyan yung arrangement?" Parang parang hindi logical, 'no? Kasi dapat yung panghuli talaga yung pampagising na taputment. Pero ni-reverse po 'yan. For purposes of the DOH Massage Licensure Examinations, 'yun po ang kaayusan, 'yan po ang sequence na susundin po natin. And I hope you'll be able to explain why. Bakit po 'yan ang ating pong sinusunod. Bakit 'yan po ang panukala, panukala bang tawag do'n? 'Yan po ang ibinigay sa atin na DOH na sequence ng 5 basic stroke manipulations. Now, during our presentation for today, during our discussion for today, pag-uusapan na rin natin yung rationale. Ang ibig sabihin pong ng rationale is the reason for being. Okay. So bakit po tinawag po siyang Petrissage? Ano po ang mga mahalagang elemento ng Petrissage? Gano'n po. At pag-usapan din po natin kung anong nationality galing po yung mga salitang yun, yung salitang ugat, 'no? Yung Petrissage ay mula sa salitang ugat na "petrier", ayan. Okay. And then, himayin na natin, pag-usapan na natin yung sinasabi nga na variation. 'Pag sinabi nating variation, ito yung kanyang mga pagkakaiba, 'no? And then sa ilalim ng pagkakaiba, mayroon din po siyang pagkakaiba pa rin. Mayroon po siyang sub-variation. Ayan. So tandaan niyo po itong mga bagay na ito kasi when you present sa DOH, dapat kasama po lahat po 'yan, 'no? Meron po tayong kaalaman nung ano yung main stroke, and then ano naman yung kanyang variation, and of course, yung sub-variation. At higit sa lahat, pag-usapan natin at alam nyo din kung paano i-execute, paano gagawin. Okay? So, tayo ay mapalad kasi napabilang tayo noon sa mga kabahagi po ng DOH, no, na bumuo po nung ganitong mga pag-uusap kasi of course alam naman natin, no, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kaparaanan. Kaya nag-set po ang DOH ng standard. Okay? Ng standard para pagdating sa examination, pag kayo nag-execute, hindi na magtataka ang DOH, ang inyong assessor, kasi iisa lang yung ating ginagawa. Okay? So, yan po. Magsisimula po tayo katulad ng sinabi natin kanina. I will just first discuss about the rationale.
And then, by the way, wag na natin munang pag-uusapan yung mga benefits kasi napag-usapan na natin sa unang bahagi ng ating pag-aaral sa Module 1 yung mga benefits, no? Kaya for now, for our purposes, magfo-focus lang tayo sa rationale and then sa execution and probably, yan po, by the way, yung description, no? Kung ano yung description na ating gagawin and then para ma-internalize po ninyo yung mga iba't ibang 5 basic stroke manipulations. Okay, here we go. Ang unang pag-uusapan natin ay ang effleurage. Okay? Sabi nga dito sa manual, ang effleurage ay galing o hango mula sa salitang French na salitang French. Lingwaheng French na salitang effleurure. Effleure. Okay? E-F-F-L-E-U-R, effleur, which means to stroke, no? Which means to stroke, which means to glide, or even to slide. Yan po ang kahulugan po ng effleur. Sabi nga din dito, other term is unbroken gliding movement repeated along the contour of the body. So this is the body now. Ayan. Mamaya papakita natin sa inyo yung pag sinabing contour, yung hugis ng katawan na doon ay dumadaloy yung ating kamay, no, yung ating palad na gagamitin po natin sa execution. Okay, continuing, sabi dito using the palm, the knuckle, okay, the fingertips or finger pads, and even the forearms. Ayan po. So yan po yung ating tatandaan pagdating po sa effleurage. Okay, ulitin ko po, salita galing sa salitang French o lingwaheng French at ang salitang effleur. Okay, ang ibig sabihin ng effleur ay stroke, and other term is unbroken gliding movement repeated following the contour of the body using your palm, your knuckle, the fingertips, and the forearms. Okay. When you do the demonstration sa DOH, yun na po ipapakita nyo po, no? Babanggitin nyo po yung katulad sinabi natin, using the palm, the knuckle, the fingertips, and the forearms. Saan nyo gagawin? Gagawin nyo po sa likuran ng ating pong client. Okay. So, mag-switch mode po tayo ng camera para maipakita ko po sa inyo. Okay, for a while. Hindi, alanganin po yan. Ayan. Okay, so sinabi natin kanina, using what? Using palm. So, yun, ipakita nyo po sa assessor using palm. Then, i-demo mo yan dito, no, sa likuran. During the demonstration, you try to make sure na gagawin nyo po, yung inyo pong kamay ay kung saan po nakaposition po yung inyong assessor, kung saan po siya nakatayo o nakaupo, doon ko po yung magpe-perform in such a way na visible sa kanya, no, makita niya, no? So ulitin po natin, using what? Using the palm, okay? Yung palad, using the knuckle. So i-demo po yung knuckle. Ayan, knuckle dito sa side na to. And then fingertips or finger pads dito po, no? This is the two finger pad motion or using the two fingertips and the forearm. So yun po. No, gamit po yung ating pong siko, yan po yung ating pong i-demo, no, at that instance. Okay. So ngayon, tutungo na tayo, dire-diretso na po tayo. Paano ang unang variation? Ang unang variation na mapapansin po natin is one-handed. Okay. One-handed. Ibig sabihin, iisang kamay. Yan. Iisang kamay. Nakikita nyo ba? Ayan. Isang kamay. One-handed. Okay. So the first illustration here is using raking. Pag sinabing nating raking, gamit yung dalawang daliri,
Ayan, pasensya na, isang camera lang yung magagamit natin sa Zoom, by the way. Yan, dalawang daliri pala, dalawang daliri, and then yan po yung i-slide natin dito sa likuran, no? Pagdating sa ibabaw, slide natin pababa, no? Yan, that's raking using one hand raking. Pagdating sa taas, slide, move, move up, slide. Ayan po. Using the fingers. Ang susunod na one-handed is ironing. Ironing, pag sinabi nating ironing, gamit yung palad, i-slide po natin dito po, no, sa tagiliran ng ating client. Ayan, dito yata mas malinaw. Yan. Yan. Okay? So dito natin i-slide, no, sa tagiliran po. Kung nasaan kayo nakaposition, okay, right now I'm here, this side. Ayan. Sa side ko po, dito ako mag-slide ng kamay. Palm, no? Palm. From distal to proximal or from inferior to superior. Mula sa baba papunta sa ulo, no? So i-slide po natin. Gamit po yung ating pong palad. Okay? Ironing. This is what we call as ironing. So ito po i-slide po natin pag ganun, papunta po sa ulo ni client. Okay? Sa gilid po ha, hindi po sa kamay, dito po yung sa gilid. Ayan, alanganin lang po yung ating model. Okay? Pag ano po, slide po yan. Okay. The third one is, meron po tayong circular. Kung ang ating pong hagod kanina, ayan, kung ating pong hagod kanina, dito po, slide po yan, kamay natin slide, no? Pag ganon. Ngayon po, ipaikot natin ng konti. Ngunit, papunta sa itaas. Yan. Okay? So, this is what we call as circular effleurage. Circular effleurage. You are moving your hand upward. No? Mula sa baba, pa-slide, paikot siya, pero moving towards the head. Ang tawag dito sa baba, inferior, ito naman ay superior. So, slide mo yan pag ganyan, pag ganyan, pag ganyan, papunta sa bandang liig, no? Pag ganon. Pero wag mong gagalawin yung liig. Dito lang sa kanyang shoulder. Yan. Okay? So, again, yung po yung tinatawag natin na one-handed. One-handed is using your one hand. Ito po yung unang one-handed natin na variation. Sa variation na, ayan, raking, slide, raking, slide, raking. And then, yung another palm natin, yung straight pa ganun, paakyat, no? Gamit yung ating pong palad, straight lang po yan. And then, ang sumunod naman ay circular motion, no? Circular na part ng one-handed, nakaikot siyang pa ganun, paikot po siyang pa ganun, papunta sa bandang balikat, sa shoulder. Ayan. So yan po ang tatandaan natin sa ating effleurage. Okay. Ang sumunod naman ay two-handed, no? Two-handed. Okay. Ayan. Pag sinabi nating two-handed, dalawang kamay. Okay? Using your both hands. Two-handed. Kanina, one-handed, no? One-handed, one hand I should say, at ngayon naman two-handed. Ang unang-unang subvariation under the two-handed ay yung tinatawag natin na heart shape. Pag sinabi nating heart shape, ang movement ng kamay ay paikot. Okay. So where should you start? Saan tayo magsisimula? Okay, tingnan natin. Okay, when we, hindi, iba, ibang lumabas. Gumalaw yung mama. Nasa na siya. Okay. So, ayan.
So manggagaling yan, ang positioning natin dito sa bandang balikat, pababa, no? So like what we said, two-handed, dalawa po yan, no? Ulit natin konti, yan. Okay. Pag ganun po, heart shape po yan, no? So dito po magsisimula. Kanina kasi ang tawag po natin, di po ba? This one is this part is inferior, ito na part is superior. So from superior to inferior. Ang hagod ng kamay, pag ganon. Pag ganon, no? Kaya ang tawag po dyan ay heart shape effleurage. Okay. Okay. Ayan. So, ganun po ha. Ganon. Heart shape effleurage po siya. Ayan. Ayan. Now, what I do, and I always teach my students is this. Pag tayo nag-perform ng ah ang tawag diyan, any movement natin, ayan, nabaliktad ni si mama. Yung ating mga kamay, I would like to emphasize this one kasi maganda po siyang I do not know if you have noticed this one or some of you might be doing this one. Pag kayo nag-effleurage o nag-execute ng effleurage ganun, pagdating sa dulo, mag-accent kayo sa gilid, no? Ganon. Bakit po? Kasi number one, parang actually friction na siya sa gilid siyang ganon. Pero it feels good on the client. At the same time, nagki-create din po siya ng magandang sound. Ayan. Okay? So, yan, ulitin po natin, kapag once na nag-execute na po tayo, or even when we do the one-handed, no? That's what I always teach my student. Yan po napansin ko sa mga sa mga high-end na mga spa. Bakit po? Ang bawat movement ay meron po siyang kaakibat na talagang added advantage. Meron po siyang accent na sinasabi. No? So, yan. Pagka nagdating sa dulo, i-accent lang po natin ng ganun. So, when we do the heart effleurage, no, we perform the heart effleurage, the same thing. Pagdating sa dulo, sa gilid, mag-accent lang tayo ng kaunti. Yung ganun po. Okay. So that is how you perform heart-shaped effleurage. Again, like what we have said, nasa bahagi na po tayo ng two-handed effleurage. Okay. Ang susunod naman po ay yung tinatawag natin na circular. Kanina, you have seen me perform one-handed circular, no? Isang ganon. So dito po sa gilid ng client natin, yan, pinirform po natin, paakyat po. Ayan. Paakyat po yung ating pong circular effleurage. Ngayon po, magkakaroon po ng dalawang kamay. Magkakapatong pong dalawang kamay, and again, you perform the same effleurage from the inferior to superior. Ulitin ko, inferior to superior. Nakapatong na po yung dalawa. Kaya yan po ang maituturing na natin na two-handed circular effleurage. Yan. Two-handed circular effleurage. Beautiful. Okay. So ang susunod naman, if you remember, kanina nag-usap na tayo about the raking. Diba yung raking natin, ginawa natin yung ating dalawang daliri, we move it upward, and gradually moving upward and then slide pababa. Upward, slide pababa. Upward, slide pababa. Okay. So that is, kanina, it belongs to the one-handed. Sa two-handed naman, dalawang daliri magkahalinhinan. So using your two hands, yung naka V shape, yung ating mga daliri, and then we move from the inferior to superior, from the lumbar area to the upper back area, alternate po yung ating pong dalawang daliri. Okay? So ang tawag po dyan ay alternate V formation, no, ng ating alternate braking. Okay. Ang susunod naman po, under po sa alternate na variation ay yung tinatawag nating circular. Kanina, naalala nyo,
Dalawang magkapatong na kamay, that's two-handed circular. Ngayon po, ang gagawin natin is alternate circular. So, paikot po siyang pagganon, ngunit, subalit, datapwat mula sa baba, mula sa inferior, patungo doon sa upper back. Okay? To the inferior side. So, alternate po yan. Yan. Ganun po ha. Yun po yung ating pong tatandaan na maigi. Ang panghuli po na bahagi ng ating pong effleurage, okay? Yung ating pong effleurage, under po siya sa 200, no, I'm sorry, under siya sa 200 is yung tinatawag nating nerve stroke. Okay. Ang huling stroke na gagawin natin under sa effleurage ay yung tinatawag na nerve stroke. Okay? Mula sa salitang nerve or nervous, no? Okay? So yung root word is nerve. So nerve stroke meaning to say mula dito sa taas, no? Yung kamay natin, alternate natin siyang ikakalaykay pababa. Okay? So this time from superior to inferior. Okay? Superior to inferior. So, yung kalaykay ng kamay natin na alternate, no? Dalawang kamay, like this, alternate po yan. Slide lang po, ano lang po, yung very light lang po siya na touch, bababa. Yung ganon. Okay? From the inferior to superior. Mula dito, sa taas, pababa. Yan. So, yan po ang tinatawag natin na panghuling stroke, which is the nerve stroke. Okay. Muli, ilang mga variation mayroon sa effleurage if you still remember? Di ba? We have 3. Una sa lahat, one-handed. Pangalawa, two-handed. At yung pangatlo, alternate hand. Ayan po. And then, ano po yung mga nakabilang po sa one-handed po natin? Under the one-handed, what we have are the following. We have the raking, yung ganon, no? Raking, mula doon sa superior to inferior. And then we have the ironing, yung palad po natin, this time paakyat naman po, no? From the inferior to superior, nakaglide po siya, no? Sa gilid. Ayan, nakaglide po siya sa gilid from here to there, from here to there, no? Using the palm. At ang susunod naman po ay ang ating pong tinatawag na circular. So, circular muli mula doon sa inferior to superior. So, magsi-circular tayo mula dito, paakyat, no? Using the palm, going up, going up, going up, going up. Slide down, going up, going up, going up, going up. Okay? So, yun po. Yun po yung bahagi po ng one-handed. Ngayon po, sa 200 po na bahagi po ng ating pong effleurage ay yung pong heart-shaped effleurage. Pag sinabing heart-shape, yung ating movement, yan movement po, ang kilos po ng ating kamay ay hugis puso. No? Hugis puso, yun po yung shape po niyan. Saan po magsisimula? This time, magsisimula mula sa inferior to superior. I'm sorry, from superior to inferior, baliktad, no? Mula dito sa ulo, pababa, no? So using two hands, pababa, pababa, ganun. And then pagdating sa taas, when you slide down from here, pagdating sa baba, slide niya naman pa akyat, no? Yung tinatawag natin kanina no ating pong accent. Okay? Slide down, accent, slide down, accent, slide down, accent. How many times? 2 to 3 times. Kapag mahaba po yung likuran ng client natin, you may perform it 3 times. Pero pag maiksi, you may perform it 2 times. No? 2 beses lamang po. Okay. After the heart shape, we have the circular. But this time, yung kaninang 100 natin, magiging 200. No? Papatong po natin. At the same time, again, mula sa baba, paakyat. No? Yan po. Yan po yung ating palm on palm na 200 circular. Okay, the next one is the alternate hand. Pag sinabing alternate hand, dalawang kamay ang gamit and
Our first illustration is yung alternate hand ng ating pong raking. Kanina mag-isa, ngayon po dalawa na, no? Magkahalinhinan po 'yan. Okay? So when you slide from here, paakyat, uh, I would always suggest na naka-slide using your palm, slide lang very very light, going downward, going up, down, up, down. Pero ito po naka-alternate po 'yan. Dalawa pong kamay ang ating pong gagamitin. And then yung circular naman po natin kanina, una mag-isa, sunod nagkaroon ng pagpatong ng ganon. But this time, magkakaroon po ng halinhinan. But again, the movement is still circular, going upward from inferior to superior. Inferior to superior. Ayan. Okay? So, ayan. At ang pinakapanghuli, ano po yung pinakapanghuli natin na stroke under po sa effleurage? Yun po yung tinatawag natin na nerve stroke. Ito po yung kalaykay pababa, no? Using your palm, moving from superior to inferior. Mula dito na part, papunta dito. Ayun po yung kakalaykayin po natin, no? Alternate po na kamay ang gagamitin po natin under the nerve stroke. Okay. So, I think some of you might have some questions. I would like to open this time. If you have something to be clarified about, sige po. Pwede po kayo magtanong. I will allow you to ask question at this time. Okay, go ahead. Go ahead po. Kung meron po kayong gustong i-clarify po sa ating pong pinag-usapan patungkol sa effleurage. Okay. Sige, si Remilyn. Go ahead, ma'am. Ay, pumapasok lang pala. Pumapasok pa lang pala si Remilyn. Okay, sige po. Kung wala na pong tanong sa ating pong ginawang demonstration ng effleurage, ngayon po ay tutungo na po tayo sa susunod na bahagi po, which is the petrissage. Okay. So, let's take a look at that. Okay. Ayan. Okay. The second stroke that we will be discussing in a little while is yung tinatawag natin na petrissage. Okay? Petrissage came from the French word, again, French word, no? Frances. French word pétrir. Anong spelling po niyan? P-E-T-R-I-R. Pétrir. Okay? Ang ibig sabihin nun ay to knead, no? Magmamasa. Other term is kneading, a cycle of rhythmic lifting. So, rhythmic, ibig sabihin po nun, ano po siya, no? Yung mayroong rhythm, no? Meron po siyang melody bang tawag nun? Meron po siyang rhythm, no? Na pag-angat, pagpiga, at pag-release, no? Pagbitaw. So, yun po ang petrissage. Mula sa salitang Pranses na pétrir, nang ibig sabihin ay masahin, paulit-ulit na pagmamasa na maindayog na pag-angat, pagpisil at pagbitaw sa tissue. Ayan. Okay? So, the rationale, the hand is in a C formation. Nakaganon. Okay? The hand is in a C formation while performing the strokes, and the focus is on the lifting of the tissue rather than just pinching it. No? Hindi mo lang kinukurot, kundi inaangat mo. Inaangat and then nire-release. No? Yun po ang tinatawag natin na petrissage. Okay. Ano po yung kanyang mga variation? Again, we have two variations lang, by the way. We have the one-handed and the two-handed. Okay. Ano po yung one-handed? Pag sinabi nating one-handed, ang unang-una o nag-iisang one-handed na petrissage na manipulation ay simple clamp squeeze. Okay. Paano mo natin gagawin? Let's take a look at that. Simple clamp squeeze. Ayan.
Pag sinabi nating simple clamp squeeze, dito po yan, ano? Dito po gagawin sa bandang balikat, no? Or either way, pwede po sa kabilang part ng balikat o dito na part ng balikat. So pipigain mo lang po siyang paganon. So that is what we call as the one-handed simple clamp squeeze. As the word itself says, simple po siya, no? Napahagod. Ayan, simple po siya. Ayan. Yun po yan, ha? Yun po, pag sinabi natin simple clamp squeeze, yan po, mayroon pong pagpiga, mayroon pong pag-angat, pagpiga, mayroon pong pag-angat. Okay? Sa balikat po natin gagawin. Okay. Ang susunod na variation under sa Petrissage ay yung tinatawag natin na two-handed. Okay. Pag sinabi nating two-handed, ibig sabihin po nun, dalawa. No? Two-handed. Kanina, one-handed. Ngayon po, two-handed. So, paano po natin ipiperform? Yung two-handed ay characterized ng unang sub-variation na ang kung tawagin ay praying hand. So, paano po siya naging praying hand? Kasi po, yung kamay naka-interlace. Yung ganon, no? And then, itong ating pong finger, itong part ng ating pong kamay, ito po yung pipiga. No? Pipiga po siya. Yung ganon. Ano pong pipigain niya? Okay. Ang pipigain niya po ay yung pong extremities, no? O sa arm po, dito po natin pipigain po yan. No? So this is the arm. Dito po tayo magpipiga. No? So pwede ba yan dito sa bandang, sa bandang upper back o lower back? Hindi po pwede. No? Kasi hindi kakayanin po ng ating po dalawang nakaganon na interlaced na kamay. No? So sa extremities lang po natin gagawin. Pwede natin gawin sa leg. Ayan, pwede po dito. Or much better, when you perform it here. No? Sa kamay na to. No? So, ganun lang po yung gagawin po natin. No? Slide up, slide up, slide up. No? So, basta ang tandaan lang po natin naka-interlace at yung umiipit, yung ating pong thenar. Ito po yung bandang bahagi ng kamay natin na kung tawagin ay thenar. Okay, interlace and then do that one, do that one, do that one. Okay, how many times? Ako, I would say mga 2 to 3 times is okay, no? Gagawin natin po yung praying hand. Okay. The next one is a little more interesting. Kasi po, ang tawag po dito ay ocean waves. I do not know if you've heard of it. Ang ocean waves ay parang ginagaya natin yung alon, yung ano tawag noon, yung sa Bisaya ang tawag namin diyan balod. Yung alon, yung movement po, yung pagkilos po ng waves, no? Okay. So paano po gagawin? Yung ating pong this time kasi kanina dito lang po tayo sa extremities, di po ba? Yung praying hand, nandito lang po nakafocus. Ngayon po dito na po tayo sa bandang lower back. Okay? Technically, mas madalas ginagawa sa lower back kaysa dito sa upper back. Okay, bakit po? Paano po yan? Yung ating kamay, no? Yung ating kamay, ikikilos po natin po yan pag ganun. No? So, imaginary lang po. Ito po yung ating pong bandang lower back. So, this is now the area where we will be manipulating on. Okay. So, ang ocean wave is yung thenar ito, ipupush natin pag ganoon sa lower back at yung ating finger pads, yun naman pong ihihila natin papunta sa atin. Alternate po yan. Pag angat po natin, slide yung kamay and then kabila naman po. Ito naman po magpupush, kabila naman po gaganon. Alternate po yan. No? Alternate po yan. Okay. So tingnan natin ha if I can illustrate it here sa isang camera natin. Okay. Okay. Ayan. So here, this part, tulad sinabi natin kanina, yung kamay natin, makukuha nyo ba? Dito pala to, no? Ito pala yung kabila, no? This is the thenar. Yung po igagana slide natin. Tapos kabila naman. Tapos gaganon natin.
Tapos gaganon natin. Try natin 'tong isang mamang ito. Okay. Sandali ha. Gumalaw siya eh. Gumalaw itong ating camera. Okay. Yan. So, dito yung ating point of reference. Ano po, i-slide natin pag ganun, and then pag ganun, ganun siya, ganun, 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 ganun. Okay. Okay. I hope na-visualize ninyo na maigi, no? We have very limited means of showing it to you. No, ulitin ko, pag ganun, pag ganun, pag ganun, pag ganun, pag ganun, pag ganun. Ilang beses? Sa akin, safe na yung 3 times. Okay? 1, 2, and 3. Yan. Saan mo gagawin? Uli, dito natin gagawin sa bandang lower back. Okay? Dito sa area na to, sa lumbar area. No, dito lang gagawin. Safe na po tayo doon. Okay. So that's about the ocean wave. And wait, there's still more. Sa Petrusas, meron po tayong tinatawag na alternate hand. Alternate hand. Sometimes this is called as pakban. No? Or sometimes the others would call this one as open and closed sea. O still the others, ang tawag nila dito ay sun and moon. Ayan. Ano pong ibig sabihin po nun? Okay. Balikan natin yung ating pong isang camera. For the sun and moon or for the alternate hand, no? Grasp and release. Okay? So dito natin gagawin po 'yan, no? Ganon. Alternate, no? Open and close C or sometimes Pac-Man. Kasi itong open kakainin niya, open kakainin niya, open kakainin niya, open kakainin niya. Okay? So, yeah. Ito naman isang ating gagamiting model. Yan, much better I guess, no? Open and close C. Ayan. Okay? Natanggal yung ating po isang microphone. Yung likod ng mama eh. Napatid niya. Okay. Yan. Okay. So ulitin ko po. Ayan. So alternate po yan dito, no? So question, pwede mo bang gawin sa extremities dito? Pwede din po, no? Open and close C, pwede mo siya ayan. Or pero sa demo mas maganda dito kasi mas malapad po yung sa bandang lumbar area, no? So yan po yung ating i-close C. Ayan po, manipulate po natin pag gano'n, no? Pacman, yan. Okay. So there you are. Yan po yung tinatawag natin na under push sa ating pong two-handed na alternate hand. Okay, open and close C. The next one is fooling. Okay, ano naman yung fooling? Kung kanina, if you remember, alaala nyo po kanina, di ba napanggit natin, na when it to the heart efferus, dalawa, di ba? Nakaganon po siya. And yung kanina naman po, yung ating pong praying hand, nakaganon, yan naman po ang nakadikit. Sorry, disregard niyo po yung hand efferus, so hindi po kasama po yan dito. Yung ating pong praying hand, by the way, dito po, ito po yung pinang-iipit po natin, no, sa extremities. Ganon. Ganon po siya. Ngayon po, sa atin po namang fooling, same procedure, pero nakabaliktad yung kamay. Yung praying hand nakaganon. Yung fooling, nakabaliktad yung kamay, no? So, tayo ako ng punti para mas maging ano. Pag ganun po siya, no? Pag ganun po yung movement, no? So, kung ito po yung extremities, this is the extremities we'll be working on, lower extremity or sa upper extremity, ito sa kamay na to. Okay? So, ang ating kamay po, hindi po naka-interlace, kung hindi nakaganon po siya, pero pinupush natin pababa.
So this is the extremities, ito, ganun po yan. Dalawang kamay po. Ito po yung ginagamit po natin na pampiga pababa. Okay? Okay. So the next one is also a little interesting. No? Kung ang fulling kanina, yung thinner ang ginagamit natin, pa-press pababa, ang susunod naman po, skin rolling. Yung skin rolling naman po, normally po ginagawa natin yan dito na part, no? Ito pong positioning po natin mula dito tayo na area, igaganon po natin yung ating pong daliri pababa. Okay? Pero since I'm holding the model here, dapat yan dalawa. Skin rolling po ang tawag po niya, no? Nakaslide po gano'n, nakapiga, nakalift po yung muscle po dito, pag gano'n, pababa. No? Ang iba po ang tawag po nila dyan ay crab walk. But I little disagree with that. No? Kasi pag sinabing crab walk, yung crab kasi kung inyong titingnan, hindi naman matuwid lumalakad. Di ba? Patagilid. Okay? So, I do not know how come na tinatawag nilang crab walk. Kasi ang lakad ng crab patagilid. Pero yung the same thing, nakaganon po siya, no? Yung lakad niya, ganun, pero tagilid. Anyway, so yan po, make sure that you are lifting the muscle you're working on, no? Remember the meaning of Petrisage, lifting, squeezing, and releasing. May pag-angat, may pagpiga, and then may release, no? May pagbitaw. Ayan po. So kung dalawa po yan, that makes it skin rolling, no? Ganun po. Or sabi nga na iba, crab walk daw yan. Okay. Very interesting. Okay. Ayun po. So I think, what time is it now? Ayan. 44, 12:44, no? So I do not want to go over time. By tomorrow, pag-usapan naman natin po yung friction kasi medyo alanganin na po kung ating itatatag today yung friction, no? Kasi madami-dami po yung bahagi po na friction. Okay. So, let's take a little review ng ating pong nagawa for today. First, we have said, ang unang stroke ay effleurage. Effleurage from the French word effleure, which means to slide or to glide. Yan po ang effleure. Laging nauuna po yan. Hindi po nahuhuli. Okay? Sometimes, sa ibang illustration po, sabi po nila doon ay this is what we call as the stroke that introduces touch, no? Ito po yung stroke na nagsisimula po yung ating pag-manipulate sa ating client. It's usually being done or performed using the effleurage stroke. Next is, okay, of course, meron siyang variation. May one-handed, may two-handed, may alternate. Ang atin naman pong huling natalaki kanina ay yung Petrisage. Again, Petrisage came from the French word pétrir, which means to slide or to glide. Okay? So yun po ang ating pong Petrisage. Ano po yung kanyang rationale? The rationale is the hand is in a C formation. Ganun po, no? Naka-C formation po yung ating kamay. Okay, so that's essentially what is Petrisage is all about. Okay, ano po yung kanyang mga variations? We have one-handed, we have the two-handed. So dadalawa lang po, no? Unlike po sa effleurage kanina, tatlo po yung variation. Ito po dadalawa. We have the one-handed and the two-handed. And the one-handed has only one stroke. At yun po yung, or one manipulation, yun po yung simple clamp squeeze. No? Simple po siya, pero po yung papiga po niya, yung kanyang lifting, squeezing, and releasing ay na gamit po lamang yung ating pong hinlalaki at yung mga daliri, yun po yung ating binamanipulate at normally po ginagawa po yan sa shoulder area. No? Simple clamp squeeze. Kung nasang side ka po, doon mo lang siya ipi-perform. At ang susunod naman po, we have the two-handed and sa two-handed ay nagsimula po tayo ng praying hand. Pag sinabing praying hand, naka-interlace yung ating dalawang kamay and then ang pumipiga yung dito na part, no? So ganun po 'yan.
we're working at the extremities, no? Kung upper arm or sa lower arm o sa lower leg. Yan po. Yan po yung ating pong ginagawang pag ano, no? So nag-slide po siya superior inferior. Normally from where you are, that's superior kung nasa ulunan ka ng client natin, and inferior papalayo sa atin. So yung sliding po ng ganon. Pagdating sa dulo, slide mo lang ng pag yung kamay mo and then you perform again. Doing it that way. How many times? Well, 1 or 2 times, okay na po yun. No? Don't make it too long or don't repeat it too long. Okay? So, mabilisan lang po yan na gagawin po natin. Okay? So, when we have the praying hand, the next one is the ocean waves. No? So, yung ocean wave, yun naman po. No? Hindi po ako na-site. Pag ganun po yung ating client, pag ganun po ang movement. No? Mayroon po siyang, ito yung nagpo-push, ito din nagpo-push, slide po yan sa bandang lumbar, and then kabila na naman, alternate po yan. That is what we call as the ocean wave. Okay, after the ocean wave, of course, susunod na po yung ating pong alternate hand. Yung alternate hand, this is the Pac-Man, this is the open and close C, or sometimes this is being called as the, anong tawag ng iba? The Pac-Man, open and close C, and yung alternate, yun na yun. Yeah, the nearest description is open and close C, no? Kasi nagsasalitan po yung pag-lift and squeeze ng muscle. Pag ganon. Saan po ginagawa? Maganda pong gawin dito po sa part na to, no? Dito ka po magpe-perform. Why is that? Kasi kung aseso mo nandito nakatayo o nakaupo, madali niya makita, no? You may perform it here, kailang hindi niya makikita. So normal dito na side. So alternate hand natin po ng pag ganon. Okay, ganon. Pag ganon po na siya, no? Ayan, open and close C. Ayan, open and close C. For Pac-Man. Okay. And of course, kung kanina po yung ating pong praying hand pag ganon, yung fooling naman, nakasunod na ating sa variation ay ito naman po yung gamit, pero downward, pababa. No? Downward, pababa. Okay? So, sa extremities na to, pag dito mo sa pinerform, ayan, dito, yan, i-squeeze mo pag ganon, using your hand going downward. Pero thinner, no? Thinner po yung ating pong pinampipiga, yung dalawang ito, pababa. That is what we call as the fooling. And the last but not the least, under po sa effleurage, sa petrissage is the skin rolling. So skin rolling literally, yung ating daliri, ginagalo natin pag ganon, no? Pag kumikilos siyang pag ganon, yung muscle po inaangat ng pag ganon. Yan, pag ganon, dalawa po yan ha, hindi lang po mag-isa. Or yung ganon, no? Magandang tingnan po yung nakalift yung muscle ng ganon. Ayan. Malit kasi yung screen natin. Okay, so pag ganun siya, that is what we call as the skin rolling. Ayan po. So nakita naman po natin, no, hindi naman kahirapan talagang i-perform. You may look at it sa ating pong video. You look for Roxanne sa ating pong channel. Yung Roxanne na 5 basic strokes, tsaka yung kanyang 3 stages of massage, it's in between. No? Actually, it's in the middle, yung pong ating pong 5 basic stroke manipulations. But there are some other videos that we have that shows all of these 5 basic stroke manipulations where you can look at, you can copy even, and of course practice to perform. Ayan, no? Para ma-perform yun na maigi. Dire-diretso po yan. And I think naman, karamihan naman sa atin, kasi bilang mga massage therapist, alam ko marami sa atin may ganun ng karanasan, alam na natin po yan, only we are putting in the names. Ayan. Okay? Kasi nung araw, hagod lang tayo ng hagod, pero sabi nga ng iba, sir, matagal ko nang ginagawa yan eh. Kaya lang, yun nga, yun yung tanong doon. Hindi ko naman alam sir, yung palang tawag dyan. Okay? So, very, very beautiful, no? Kasi, ang mahalaga, yun nga, no,
the more we go into this study natin, you get more familiar about how it is being done, and I would even challenge you to do it much much better than I do, para ma-impress yung assessor. And even when you perform it during yung actual na pagmamasahe, mas pwede nyo pa mas gagawin mas maganda. Kaya lang, aking warning, pagdating sa DOH, huwag niyo naman masyadong ilalayo sa DOH na kaparaanan. para para maintindihan po kayo ng assessor at nabigyan kayo ng karampatang score. Ayan. Okay? So, ang mahalaga po is lalabas po na very proficient, very excellent hindi very, no? Excellent yung ginawa nyo, and impress yung assessor, and the assessor would give you a very good mark. Okay? So, ayan po. Having said that, meron ba kayong clarification? Do you have anything to ask or anything to be clarified about when it comes to the two strokes that we have discussed today? Napag-usapan natin yung paano i-perform yung Epo-Raj, and also we have discussed about how to perform Petri-Raj. Tandaan nyo lang po yung rationale. And then, of course, hindi na natin napag-usapan yung mga description, but it's all in the material. You can look at it sa ating website. Andun po yung 5 basic stroke manipulations po natin. Andun po yan sa DOH manual na sa website po natin. Okay? So, is there any other clarification before we go? Si Doc Ferds. Hi, Doc. Do you have anything to ask? Mayroon ka bang gustong linawin po? Hi, Sir Benji. Okay naman. Okay. Bali, susundin ko lang po yung sinabi nyo kay Ruth Roxanne. Opo. Opo. Para ma-master ko po. Opo, okay. Maganda po Thank you yung kay po. Roxanne. Opo, maganda po yung kanya kay Roxanne. So again, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, paki-check niyo po yung ating link no nasa group chat. And then pag napasok niyo po yung ating pong YouTube channel, pakiusap lang po para you would be able to have access sa latest upload natin. I-click niyo po yung subscription button. And dalawa po yan, no? Subscription button, at i-click nyo rin po yung notification bell. Tang-tang! May ganun. Tama bang tunog? Tang-tang! Yan. Para, para you are immediately notified regarding doon sa mga bago nating upload. Okay, so kung wala nang kayong karagdagang tanong, I hope that's everything is clear with you already. By tomorrow, tuloy natin yung ating pag-uusap patungkol sa friction, and I hope we could be able to finish tomorrow lahat po ng the rest of the 5 basic stroke manipulations para yun pa, na magagawa po natin ng maayos, ng sabay-sabay. And by the way, like what I've said, you have to prepare to come out with your own video ng 3 stages of massage saka ng 5 basic stroke manipulations. Diyan ako magbe-base ng aking grade sa inyong oral and practical. Except lang for people in General Santos City or nearby areas, I will desire na kayo ang pupunta for me to be able to personally evaluate you. Okay? Sa mga nasa Manila naman, hindi na po evaluation. Pag nandyan ako, when I submit your documents, I will be seeing you para mag-ano lang tayo, magpa-final rehash lang tayo kung paano natin gagawin yung inyo pong sa side ng oral and practical examination. Okay? So maraming salamat po, and I think that will be all for today. Thank you so much for being patient with me kasi yung iba kong camera ay naglalaro at yung aking model naman ay tumatakbo paminsan. Mukhang nahiya yung iba kong mga models. Ayan, kaya hindi ko sila mahagilap. Okay, so that will be all for today. Thank you so much and see you tomorrow. God bless, and Thank you po. pwede nyo na mapanood Yes, yung video sir. natin Thank you, Sir no, Benji. isang araw. God bless. Bye for now. Bye-bye. Jamatane, Thank you, arigatou sir. Thank you po, gozaimasu. sir. Bye. Salamat po. Thank you po. God bless. Thank you. Thank you, sir. Salamat po. Salamat, Crystalline. Bye. Thank you, sir. Yes, salamat din po. See you tomorrow. Bye. Thank you, sir. Salamat po.